Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Yan pong ating sesame balls with mung beans filling, isang butchi recipe na napakasarap na merienda ang ating ginawa sa araw na ito at napakaganda ng pagkakabilog ang ating ginawang butchi. So dito po sa ating gagawing recipe, we need munggo. Yan, papalambutin natin yung munggo at maglagay tayo ng condensed milk. Yan, kung gusto nyo pong maglagay dito ng hindi condensed milk, sugar, pwede rin po. Then, yan, maglagay tayo ng 1/4 cup of all-purpose flour para mas madali po natin na ma-form ng bilog later pag maluto na po natin itong ating gagawin na palaman. Yan, so dito po sa recipe nito ay napakasarap talaga nitong ating munggo filling na ilalagay nito at dito sa ating butchi recipe. Perfect na perfect po talaga itong palaman nito para sa butchi. So, kailangan po natin ng 1 cup warm of water, lagyan ng 1/2 cup of white sugar, at 1/2 teaspoon of salt. Ito pong ating nilagay ay ating itunaw o tunawin natin dito sa maligamgam na tubig. Dito po ay maglagay tayo ng 2 cups of glutinous rice flour. Yan, so ang ating recipe, maglalagay rin po tayo dito ng 1/2 cup of all-purpose flour. So, naglagay po tayo ng all-purpose flour para mas malambot po ang ating gagawing butchi. Diman, ganyan po. Haluin natin yung ingredients. Yan, i-form po natin itong ating ginawang dough ng glutinous rice flour. Yan, masahin po natin hanggang sa medyo makinis na po yan. Kailangan po kasi dapat nahalo po nating mabuti yung ating dough. Then, set aside po natin din. Ito po gagawa po tayo ng pang dip natin. Diyan po natin ilalagay yung ating gagawing butchi para didikit po ng maayos itong ating sesame seeds. Yan. So, dito po, gamit po ang rolling pin o kung hindi kayo gumamit ng rolling pin, pwede rin pong gumamit kayo ng at least 1 teaspoon of dough. Kasi ang sa akin lang po paggawa nito, hindi siya dapat makapal ang dough kasi para hindi po mahilaw or para madali lang pong maluto yung ating gagawing butchi pag prinito na natin. Kasi yung iba nahihilaw yung sa ilalim pag malaki. So dito, hati-hatiin po natin according sa size na gusto ninyo. So para sa akin po dapat hindi po siya yung masyadong malaki ang ating gagawing dough para pagbilog natin yung hindi siya masyadong malaki kasi maglalagay po tayo ng palaman. So yan ang ating ginawa. So dito naman yung ating palaman pag malamig na, i-form po natin into circle or round. Yan din dito sa ating dough. I-form po natin yan, bilugin muna natin yan gamit yung ating palad para madali po natin yan ma-flatten para madali ang paglagay ng palaman. So dito po sa pagtatrabaho po ng butchi talaga po dapat ini-enjoy lang po natin yung ating ginagawa kasi medyo matrabaho po ng kaunti yung paglalagay ng mga palaman. Pero dahil nag-enjoy ka at magkakaroon ka mamaya ng masarap na merienda, yan syempre, di ba, konting tiyaga, pas later maging masarap ng inyong gagawin na ganyan yung ating merienda. So, dito sa pag-form naman ng circle or yung round na yan na butchi, kailangan yung palad natin. I-roll natin ng ganyan na pabilog. Ganyan. So, dito kayo naglagay tayo ng tubig na may glutinous rice kasi dyan po natin lalagay yung ating ginawang butchi para mas lalo po siyang dumikit. Yan. Yan po ang technique ng tips po para gumawa ng butchi. Kasi pag hindi mo yan inilagay sa tubig, yan, hindi po gaanong didikit nyong gawin na sesame seeds. Yan. So, kailangan after na dumikit, i-roll over mo pa rin yan sa iyong palad para mas lalo pong dumikit yung mga sesame seeds. So, yan pong ating mga ginawa na yan, piprituhin na po natin. So, dito, siyempre, magpapainit po tayo ng mantika sa ating gagawin na sa ating palayok or sa isang kaserola na pagprito. So, be sure lang po na mainit na po yung mantika bago nyo po ilagay yung ating
mga binilog na butchi. Dito po, yan, kailangan lang po talaga, ganyan din, lilitaw yan siya. Kumbaga, pag maluluto rin pala ito, nagiging lighter siya. So, lumilitaw. Yan. Pag inilagay mo kasi dyan yan, medyo mabigat pa yan sa paglagay mo sa mantika. Pero, pag luto na, gumagaan siya. So, lumulutang siya. Yan. So, mululutang rin. So, yung pagkakaluto nito, wag nating masyadong sunugin o masunog. Yung tamang-tama lang po yung ating pagkakaluto. Yan. Kasi, masarap talaga ito. As in, iwan ko ba, nagki-cravings talaga ako nitong butchi na to. Pag every time na magki-craves ako, nagluluto po talaga ako ng homemade sa bahay. So ito, nakagawa po actually ako nitong 56 na butchi. Yung iba po nakain na po, as in. Habang nagluluto po ako, nakakain po. Kaya ganun lang, kaunti lang po yung naka-display. So yung technique mo talaga ng mabilog na butchi, kailangan po i-roll mo ng mabuti sa palad mo din. Yan. So, ang ating recipe, ang sarap nito, as in. Yung ating feeling nito, hindi siya gaanong matamis kasi hindi po ako gumamit ng sugar. Gumamit po ako dito ng condensed milk doon sa palaman. At sa mga magtatanong po kung pwede po ito maging negosyo, syempre naman, pwedeng-pwede po. Just double the recipe at maglagay po kayo ng mas magandang packaging. Pwedeng ibenta ito ng per dozen o kaya pwedeng per piraso. Yan, pwede rin po ito. Then, itong ating recipe na ito ay gandahan nyo lang po yung pagkakabilog. Yan, sundan nyo lang po yung ating steps kung gaano po natin ginawa yung pagbibilog. Kaya para maging perfect na perfect kagaya ng ating ginawa. So, I hope you like it and don't forget to subscribe, like, and share. And thank you so much. Until next time.